lumapit kami sa iyo sa panahong ito nang tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwalaang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso namin ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran na tabag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay natunisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala ng inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na iyong anak na nabubuhay at nag-aaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasuwalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, Ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. from Mega Manila, Philippines, to the World Wide Web, through broadcast and social media. Veritas 846 Kapanani, 55 years of Catholic broadcasting. Manatili ka sa amin, Panginoon, manatili ka sa amin. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 4 na minuto makalipas ang 8 ng gabi. Ngayon po ay araw ng Linggo, ika-6 ng Oktubre, taong 2024. Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Humiling ng panalangin at pakikipagtulungan si Cubao Bishop Emeritus Ernesto Ongtioco sa mananampalataya ng Diocese sa pagtalaga ng kanyang kabanalan Francisco ng bagong obispo ng Diocese. Ayon kay Bishop Ongtioco, mahalaga ang suporta ng mga mananampalataya sa pagsisimula ng pagpapastol ni Bishop-elect Father Elias Ayuban Jr. CMF sa Diocese. Nitong ika-4 ng Oktubre sa pagdiriwang ng kapistahan ni San Francisco de Assisi ay itinalaga ng Santo Papa si Bishop-elect Ayuban para pangasiwaan ng Diocese ng Cubao makaraang maabot ni Bishop Ongtioco ang mandatory retirement age na 75 taong gulang. Si Bishop-elect Ayuban na mula sa Luway, Bohol ay ang ikalawang Filipino Claretian na naging obispo kasunod ng kapwa Boholano na si Bishop Leo Damlao na kasalukuyang obispo ng prelatura ng Isabela de Basilan sa Mindanao. Sa kasalukuyan, si Bishop-elect Ayuban ang Provincial Superior ng Father Ruel Gallardo Province na binubuo ng Pilipinas, Australia, Vietnam at Myanmar mula noong 2019 habang 2022 naman ang naging co-chairperson ng Conference of Major Superiors in the Philippines o CMSP. Bukod sa mga pastoral assignments sa Claretian communities ng bagong halal na obispo ng Cubao, nanilbihan din ito sa Roman Curia, partikular na sa Dicastery for Institutes of Consecrated Life and Societies of Apostolic Life. Itinakda naman sa 3 ng Disyembre ang Episcopal Ordination at Canonical Possession
prosesyon ni Bishop-elect Ayuban sa Immaculate Conception Cathedral ng Cubao, kasabay ng kapistahan ni St. Francis Xavier, patron of the missionaries. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 9. Ako inyong kapanalig Reyna Lindetran Ibanez, sumainyo ang katotohanan. Abangang muli ang Veritas News Alert nationwide. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Isang pastoral na pag-aaral tungkol sa nilalaman ng banal na kasulatan, tutugon sa mga usaping kinakaharap natin ngayon. Batay sa katotohanan, lapat sa karanasan. Tuwing linggo, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, dito lamang sa Veritas 846, ang radyo totoo. Hatid sa inyo ng Paulines ng Biblical Apostolate ng Archdiocese of Manila at ng Veritas 846. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Ang Biblia ngayon. Makinig. Magandang gabi, kapanalig. Kumusta na po kayo ngayong unang linggo ng buwan ng Oktubre? Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul at Paulines Multimedia PH. Nasa ika-27 linggo na po tayo sa karaniwang panahon. At bukas po ay ipagdiriwang natin ang kapistahan ng Mahal na Birhen ng Santo Rosario. Alam niyo po, idineklara ni Pope Francis ang October 7 na Day of Prayer and Fasting for World Peace. Inaanyayahan tayong mag-isal at magsimba, kumain ng isang full meal lang bilang pag-aayuno, magdasal ng rosaryo, manalangin at magpugay sa Santissimo Sacramento. Kapanalig, sana po'y makiisa tayo bukas sa panalangin at pag-aayuno para sa kapayapaan ng ating mundo. Kaya't bilang paghahanda, yan po ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Kaya saan man kayo naroon ngayon, ano man ang ginagawa ninyo sa sandaling ito, inaanyayahan po kayo na samahan kami sa isang oras ng pag-aaral at pagninilay ng salita ng Diyos dito sa ating programang Ang Biblia Ngayon. At syempre kasama ko po ang aking co-host, broadcasting live sa studio ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan, ang direktor ng Biblical Apostolate ng Archdiocese of Manila, si Reverend Father Adonis Saclolo. Magandang gabi, Father. Magandang gabi mga kapanalig, magandang gabi Sister Rose. Nandito po tayo sa istasyon ng Radyo Veritas dito sa Quezon City. At kami po ay nagpapasalamat sapagkat muli nyo kaming sinasamahan sa programang ito ngayong gabi. No? Bago po tayo magsimula, tawagin muna natin ang gabay ng Panginoon sa pamagitan ng pambungad na panalangin na pangungunahan ni Sister Rose. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amang minamahal, maraming salamat po sa pagkakataong makapag-aral muli ng iyong salita. Ipadala mo po ang iyong banal na Espiritu upang buksan ang aming puso at diwa sa mga aral na nais mong ipabatid sa amin ngayon. Tulad ng mahal na Birheng Maria, tanggapin nawa namin ang iyong salita. Pagyamanin ito sa aming puso at sundin ito ng buong pagmamahal. Gabayan niyo po ang aming tagapagturo na si Father Adonis at ang lahat ng kapanalig na kaisa namin ngayon. Puspusin mo kaming lahat at ang aming mga pamilya ng iyong biyaya. Inihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. O Jesus, ikaw ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Iligtas mo kami. O Maria, Birhen ng katotohanan. Ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa pagdating namin
sa iyong dambana. Ilingon ina maawaing mata, masilayan din nawa ang muka ng iyong anak, ang muka ng awa ng ating Ama. Sa pagpatuloy ng aming buhay, bigyang lakas bisig namin sa tuwina. Matuto rin po sana sa pamilya'y umunawa nang maipadama pag-ibig ng Ama. Inang Maria, ina ng awa, ikaw lang ang nagsilanga sa amin ng pag-asa, saksi sa bawat hirap at sa aming pagsisikap. Ipanalangin mo kami sa iyong anak. Inang Maria, ina ng awa, sa kapwa rin kami nawa maging isang pag-asa, saksi sa bawat hirap at sa aming pagsisikap. Ipanalangin mo kami sa iyong anak na si Jesus. Hipuin ang pusong nanlalamig sa kapwa na pag-ibig ang hiling. Matuto rin po sana sa iba ay magpatawad, katulad ng amang mapagmahal. Inang Maria, ina ng awa, ikaw lang ang nagsilanga sa amin ng pag-asa, saksi sa bawat hirap at sa aming pagsisikap. Ipanalangin mo kami sa iyong anak. Inang Maria, ina ng awa, sa kapwa rin kami nawa maging isang pag-asa, saksi sa bawat hirap at sa aming pagsisikap. Ipanalangin mo kami sa iyong anak, sa iyong anak. Natural na sangkap, natural na sangkap, natural na sarap, natural na sarap. Idaan sa daan, Idalite Herbal Tea na yan, Idalite Herbal Tea na yan. Ay, hirap gumalaw. Ay, napapasigaw. Daliri sa paa at kamay, sakit na napapaan. Nandito ang turmeric cactus, tunay kang walastik. Mahalagang paalala, ang Turmerica Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Makinig. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Nagbabalik tayo mga kapanalig sa ating programang Ang Biblia Ngayon. Ang ating pong paksa sa araw na ito ay tungkol sa ipinagdiriwang natin sa buong buwan na ito, ang banal na Santo Rosario, ang Birhen ng Santo Rosario. Kaya ang ating paksa ngayon
ay ang Santo Rosario sa kasaysayan at sa banal na kasulatan, no? At magsasama-sama po tayong babalikan ang ugat ng ating debosyon sa Birheng Maria sa pamagitan ng Santo Rosario, no? Ang ating pong teksto na pagninilayan ay yung ginagamit natin sa pananalangin ng Santo Rosario. Ito yung mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 1, talata 26 hanggang 43, no? At ang pagninilay at katanungan na aming ibibigay sa inyo, na maaari nyo pong sagutin, mag-share po kayo sa magbahagi, ano ang mga biyayang natatanggap mo sa pananalangin ng Santo Rosario, no? Magpadala po kayo ng inyong mga text message, sharing sa text line po natin sa 0918-837-4827, no? At napapanood din po tayo sa Sky Cable Channel 211 at nasa live stream din po tayo ng Facebook DCRV 846, no? Nasa YouTube channel din po tayo sa YouTube Live sa Veritas PH live stream. At napapakinggan din po tayo sa Signal Cable Channel 313 sa e-radio portal. Inaanyayahan po namin kayo, inaantay namin ang inyong mga pagbabahagi. Pero bago po iyan, balikan muna natin po yung nakaraang paksa na ating tinalakay nung isang linggo na ihahatid sa atin ni Sister Rose. Balik dinig sa nakaraang katotohanan. Noong nakaraang linggo po, ang paksang tinilakay ni Father Adonis ay si Saint Jerome o San Jeronimo. Mula sa buhay ng kasalanan na naging isang buhay ng kabanalan. Si Saint ay si San Mateo. Sige, ngayon Okay. po, magpapatuloy tayo. Medyo nawala po si Sister Rose dahil mahina po ang internet sa iba't ibang bahagi, no? At tinalakay nga po natin si Saint Jerome. Mahalaga yung kaugnayan niya sa Biblia sapagkat siya yung nagbigay ng buhay para isalin sa isang lengguwaheng maintindihan ng marami ang Biblia mula sa Hebreo at Grego, at ito yung Vulgata, no? At ito ay naisalin sa Latin na tinatawag na common language nung mga panahon na yon. At dito po nagsimula yung maraming pagsasalin hanggang makarating sa ating panahon ngayon. Ngayon po, kung gusto niyo pong balikan itong nakaraan nating paksa, pwede po kayong pumunta sa Facebook Live, Facebook page ng Arca Ministry on Biblical Apostolate, at ganoon din po sa Paulines Multimedia. Ngayon po, magpapatuloy po tayo sa ating paksa ngayon, ang banal na rosaryo, ang Santo Rosario. Alam po natin na ang rosaryo ay galing sa salitang rose o rosas dahil nung mga unang panahon, lalo na nung Middle Ages, si Maria ay totoong na-identify, no, sa simbolo o inilalarawan si Maria ng rosas, no? At nagkaroon ng maraming rose garden sa mga hardin ng rosas noong mga panahon na yon. Kaya nga noong 1470, no, kinilala ng simbahan yung Confraternity of the Holy Rosary. Pero bago po yan, ang pag-usapan natin yung pinagmulan. No, alam niyo po ninyo, minsan maraming nagtatanong bakit natin ginagawa itong mga bagay na ito sa ating simbahan, sa pananampalatayang Katoliko. Wala naman yan noong simula o wala sa Biblia. Pero ang totoo, lahat ng ginagawa natin sa ating pananampalataya ngayon, kahit itong pananalangin ng Santo Rosario, ay matagal nang naroon sa simula pa, no? Ngunit habang lumalakad yung panahon, unti-unting nakikilala ng simbahan, o unti-unting binibigyan diin. Ang isang halimbawa na maaari nating ibigay para maging maliwanag ay ang tao, no? Nung tayo ay bata pa, kapapanganak pa lang natin, nandun na lahat na kailangan natin sa ating pagkatao. Nandun na rin yung ating mga katangian, characteristics, yung ating pagkatao mismo. Pero hindi pa natin alam ano ba yung strength, ano ba yung weaknesses natin, ano ba yung kakayanan natin. At nalaman natin iyon nung tayo ay lumalaki na, no?
unti-unti nating natuklasan na ito pala ako, ito pala yung mahalaga sa akin, ito pala yung gusto ko, ito pala yung dapat kong gawin. Na hindi natin nalaman nung bata tayo. At ito rin po ang maraming bagay sa ating simbahan. Na maraming mga dogma, doktrina, katuruan, mga debosyon na sa simula pa ay nandun na naman. Pero nakilala lang at nabigyan diin, pwede natin sabihin na develop nung ang simbahan ay lumalago na, no? Mula sa isang batang simbahan, sinaunang simbahan, hanggang siya ay nagmamature. No, kaya nga lahat po ng ating katuruan sa simbahang Katoliko, lahat ng ating panalangin, debosyon ay nasa pananampalataya na noon pa ay naroon na, inuulit natin, no? Ngunit ating nakilala at binigyan diin. At sa panahon natin ngayon, naiwan yung mga pinakamahalaga na debosyon, at isa rito yung Santo Rosario, no? Walang pinagkaiba sa ating mga tao habang tumatanda tayo. Marami tayong kaibigan, marami tayong ginagawa, pero habang nagmamature tayo, naiiwan yung mga pinakamahalaga. At isa sa mga nabigyan diin at napakahalaga sa ating pananampalataya ay ang Santo Rosario. Kaya nga ito po yung ating pag-uusapan para matulungan tayong pumasok dito sa buong buwan ng Oktubre, no? Yung buwan ng Santo Rosario, no? Ngayon po, ang pinagsimulan sa kasaysayan ng Santo Rosario ay noong ikatlong siglo, maaari nating sabihin, no? Noong ikatlong siglo kasi nagkaroon ng movement, no, yung mga Kristiyano, at maraming mga Kristiyano ang pumunta sa disyerto. Bakit, no? Para doon nila palalimin yung kanilang pananampalataya at yung kanilang kabanalan. Dahil para sa kanila yung syudad o yung mga sentro ng sibilisasyon ay naapektuhan ng makamundong espiritualidad. At ito yung mga tinatawag na monk, ang tawag dito ay monasticism, no? A movement of monasticism. Kaya maraming pumunta sa mga disyerto, sila ay mga pari, mga monghe, at ang tawag sa kanila ay mga ama ng disyerto o desert fathers. Ngayon, isa sa kaugalian na dinala nila roon ay yung pananalangin ng salmo, no? Kasi ang mga pari, ang mga monghe ay nananalangin ng salmo. Meron tinatawag na psalter, o yung iba ang tawag ay breviary, no? Pero ang tawag ay psalter o psalterio. Andito nakapaloob yung mga salmong pinapanalangin. Umaga, sa gitna ng umaga, mid-morning, midday, mid-afternoon, evening prayer, night prayer, office of reading. Sa dito yung 150 psalms. Ngayon, nung pumunta sila sa disyerto para masundan nila na itong pananalangin o mabilang nila yung mga salmong nadasal na nila, ang ginawa nila ay kumuha sila ng 2 basket. Naglagay sila ng mga pebbles, maliliit na bato sa isang basket 150. At ngayon, pag nadasal na nila yung isang salmo, babawasan nila yon ng isa, ililipat doon sa isang basket. 149 na lang dahil nandun na yung isa. At ayun yung ginagawa nila para masundan nila kung ilang salmo na yung kanilang nadasal. Ito ang ginagawa ng mga desert fathers. Ay magandang simula ito. Nagsimula sa mga pebbles, maliliit na bato. Ngayon, noong pumasok yung 4th century, itong mga monk na ito na pumunta sa disyerto ay sinundan ng maraming tao. At maraming mga naging monghe o mga naging monastic na hindi naman nakapag-aral. Ibig sabihin, marami kasi nun illiteral, no? Actually, 200 years ago lang naging majority yung literal, mga taong naging literal, no? Ibig sabihin, ng mga unang panahon ay hindi lahat naman marunong magbasa, marunong makaintindi, no? Kaya nga, yung mga monghe, ang ginawa nila ay pinalitan nila yung mga salmo, 150 psalm ng 150 o 150 na Our Father, Pater Noster. Kaya ang tawag nga nila ay Pater Noster. Kaya ganun din ginagawa nila. May mga bato, Pater Noster, at nililipat nila kung nakailang Our Father na sila. Dapat madasal nila yon 150. Ganun din yung mga tao, mga magsasaka sa bundok, sa disyerto, lumapit sa kanila. Kaya nagkaroon ng mga villages ng mga kapitbahayan sa disyerto dahil sa mga monghe. At yung maraming tao rin na hindi nakakabasa. At ang sinundan nga nila ay yung pagbibilang ng pagdadasal ng Our Father, 150. Nung lumaon, 4th century, merong mga nakilala, no, ng mga naging santo, sila Saint Anthony of the Desert o si San Antonio Abad at si Saint Pachomius, na nagkaroon sila ng magandang ideya na
instead na gamitin nila yung maliliit na pebbles, maliliit na bato, ang ginawa nila, kumuha sila ng lubid at ibinuhol nila. So yung isang mahabang lubid ay mayroong buhol na 150 na buhol, no? 150 knots ang tawag. At ito yung ginagamit nila, no, sa Our Father, no? At maganda nga ito, ang tawag nga nila rito ay yung hanggang ngayon ay ginagamit ito ng Eastern Church, no, ng mga Eastern Orthodox. Ang tawag dito ay Komboskini. At ginagamit nila ito sa Our Father, no? 150 na buhol at nabibilang nila. At dito rin pumasok yung tinatawag na Jesus Prayer. Yung Jesus Prayer, ito yung maiksing panalangin, parang mantra na dinadasal ng mga monghe sa disyerto para makipaglaban sa masasamang kaisipan, mga temptasyon ng pagnanasa, no? At para sundin din yung sinabi ni San Pablo na pray without ceasing, manalangin nang hindi tumitigil. No, at ito yung mababasa natin, meron isang libro kung mababasa ninyo, yung tinatawag na Russian Pilgrim. Ang dinadasal niya rito yung prayer of the heart o yung Jesus prayer. Ang dasal na ito ay maiksi lang pero patuloy sumasabay sa tibok ng puso, yung Jesus, anak ng Diyos na buhay, mahabag ka sa akin, isang makasalanan, paulit-ulit, no? Kaya nga ito pa, kaya ito dito nagsimula, meron ng lubid na merong 115 buhol. Ngayon may nangyari nung year 431, nagkaroon ng isang council sa Ephesus at dito naideklara yung dogma tungkol kay Maria na siya ay Theotokos, siya ay ina ng Diyos, no? At dito nabigyan din na mahalaga na si Maria, hindi lang siya Kristotokos, hindi niya lang dinala si Jesucristo sa kanyang sinapupunan bilang Kristo, bilang Mesiyas, kundi dahil kilala si Jesucristo ay totoong tao at totoong Diyos, kaya ang dinala ni Maria sa kanyang sinapupunan ay Diyos, no? Kaya siya tinawag na Mother of God, Theotokos. At dito nagsimula na nabigyan din yung pananalangin tungkol kay Maria, no? Kaya nga ang unang-unang lumabas noong 513 sa isang Syriac, no, na Syriac na dokumento. Yung Syriac ay isang salitang malapit sa Aramaiko. Sapagkat yung Aramaiko, ito yung salita ni Maria, ni Jesus, ito yung salita sa Israel noon. At dito lumabas yung unang panalangin, no, na pwede nating sabihin na galing din sa Biblia. Ito yung salita ng anghel, Hail Mary, full of grace, no? Pero sa Syriaco o sa Aramaiko, ito yung Shlom Lek Maryam, Malyat Taybuta, Moran Amek. At ito yung unang lumabas na panalangin. At bandang huli, na-identify ito na ang tawag, ito yung the greeting of the angel, no? O yung salutation of the angel, no? At dito nagsimula ito. At ito ay lumaganap sa simbahan, itong panalangin ng pagbati ng anghel. Aba, Ginoong Maria, no? Napupuno ka ng grasya. Kaya nga nung year 1072, maganda sapagkat may isang santo, si Saint Peter Damian, na nagsabi na yung 150 na buhol sa isang lubid ay pwedeng gamitin sa angelic salutation. Dito nga sa Hail Mary, full of grace, the Lord is with you, no? At ito'y makikita natin na galing sa Biblia, ito'y galing sa Ebanghelyo ni San Lucas, chapter 1, verses 28 to 31. At yung sumunod, pinagpala ka sa babaeng lahat at pinagpala ang iyong anak sa iyong sinapupunan. Ito ay galing din sa Ebanghelyo ni San Lucas, chapter 1, verse 39 to 45. No, at ito yung napakaganda sapagkat yung panalangin ng rosaryo ay galing sa Biblia. At ito ay nagsimula ng kumalat, no? Ngayon, alam natin na noong year 1208, no? Ito ay ika-13 siglo na may dumating na isang heresy, maling pagtuturo sa simbahan, at ito yung pag-uusapan natin mamaya. Sapagkat ito, dito nagsimulang lumaganap na sa buong Europa sa pamamagitan ni Saint Dominic, Santo Domingo, ang Santo Rosario. No, pero bago po natin pagpatuloy itong napakagandang kasaysayan ng Santo Rosario, inaanyayahan namin kayo magpadala ng inyong mga sharing, no, sa mga biyayang natatanggap ninyo sa pananalangin ng Santo Rosario sa ating text line 0918-837-4827 at ganun din po sa comment section ng ating Facebook Live.
From Mega Manila, Philippines to the World Wide Web through broadcast and social media. Veritas 846 Kapanani, 55 years of Catholic broadcasting. Manatili ka sa amin, Panginoon, manatili ka sa amin. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang ating pong oras, 31 minuto makalipas ang 8:00 ng gabi. Ikasampung Filipino Cardinal itinalaga ni Pope Francis. Ihahatid sa atin ang balita ng ating kapanalig na si Norman Dequia. Maraming salamat, Father Ado. Itinalaga ng kanyang kamanatang Francisco si Caloocan Bishop Pablo Virgilio David bilang kardinal ng simbahan. Inanunsyo ng Santo Papa ang paglikha ng 21 bagong kardinal ngayong araw na ito, October 6, sa pinangunahang Angelus sa Vatican. Si Cardinal Designate David na kasalukuyang Pangulo ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, ang ikasampung Pilipinong kardinal. Kasunod din na Cardinals Jose Advincula, Orlando Quevedo, Luis Antonio Tagle, Gaudencio Rosales, Jose Sanchez, Ricardo Vinal, Jaime Sin, Julio Rosales at Rufino Santos. Isasagawa na ba ng Vatican ang consistory para sa mga bagong kardinal sa December 8, 2024 sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng kalinis-linisang pagdidihis sa Mahal na Birheng Maria. Itinaon din ni Pope Francis ang paglikha ng mga bagong kardinal bago ang formal na pagbubukas ng Jubilee Year ng Simbahang Katolika sa 2025, kung saan itinakda ng Santo Papa ang pagbubukas ng Holy Door ng Vatican sa December 24, 2024. Bagamat iba ng living Filipino Cardinals, 3 lamang sina Cardinal Designated David at Cardinals Advincula at Tagle ang mapapabilang sa conclave sa panahong kinakailangang maghalal ng bagong Santo Papa. Dahil sina Cardinals Rosales at Quevedo ay lampas na sa 80 taong gulang at hindi na eligible pumoto sa conclave. Si Cardinal Designated David ay pinanganak noong March 2, 1959 sa Pampanga at ordinahang pari March 12, 1983. May 27, 2006 nang hirangi Auxiliary Bishop ng Archdiocese of San Fernando sa Pampanga, habang July 10, 2006 naman nang maordinahang obispo. Makalipas ang halos isang dekadang paninilbihang katuwang na obispo ng Pampanga, ay tinalaga ito ni Pope Francis bilang ikalawang obispo ng Diocese of Caloocan noong October 2015. Para sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan ng Panginoong Kapanalig, Norman Dikian, sumainyo ang katotohanan. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Makinig. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Nagbabalik po tayo mga kapanalig sa pagtatalakay ng kasaysayan ng Santo Rosario, no? Marami po na pong nag-share dito, pero bago ko basahin, tatapusin ko muna itong kasaysayan bago tayo pumunta roon sa pundasyon sa kasulatan ng Santo Rosario, no? Sinabi ko nga na noong 13th century, merong isang heresy, ang tawag ay Albigensianism. Ito ay katulad din ng mga unang Gnostic heresy na ang sinasabi yung katawan daw ay masama, evil, yung espiritu o yung kaluluwa ang mabuti. At ito, syempre, dahil masama yung katawan, parang laban ito sa incarnation, sa pagkakatawan tao ni Jesucristo. At ang santo, no, na talagang tinalaga ng Diyos para humarap dito sa heresy na ito ay si Santo Domingo. Siya yung nagtayo ng Order of Preachers na mga Dominicans, no? Sa tradisyon ay isang araw nahihirapan na siyang makipaglaban o maidepensa yung pananampalatayang Katoliko sa mga heretic na ito. Kaya nagpakita sa kanya si Maria at sinabi sa kanya na matutulungan siya, no, na maitama itong pananampalataya at magapi itong maling pagtuturo ng Albigensians kapag ipinangaral niya o to preach yung Psalter of Mary. Ito na nga yung Psalter, dahil yung 150 na Our Father ay naging 150 na
Hail Mary, no? Kaya nga ito yung mga kasaysayan at maraming mga santo na nagsalita tungkol dito na totoong nangyari, no? Si Blessed Alan de la Roche at si Saint Louis Marie de Montfort ay binigyan diin na totoo si Santo Domingo ay tumanggap ng ganitong mandato kay Birheng Maria. At maraming santo papa ang nagsabi, no? Kaya nga kumalat sa Europa hanggang sa buong mundo ang Santo Rosario, ang pananalangin o debosyon sa Santo Rosario dahil kay Santo Domingo. No, ngayon, noong 1365, merong Carthusian monk na ang pangalan ay Henry of Calcar. Hinati-hati niya yung 150 no, na buhol sa tag 50. At ito yung forma ng rosaryo natin ngayon, 50 beads, ngunit pinasukan ng 5 pang beads para sa Our Father, at yung mga pangunahing panalangin dinagdagan pa, at yung krus, no? At dito nagsimula ito. Kaya nga ngayon medyo maiksi yung ating rosaryo, 50 beads, no? At ngayon, noong 1540, si Saint Peter Canisius, isang santo, sabi sa tradisyon ng simbahan, siya yung nagdagdag doon sa angelic salutation na Hail Mary, full of grace, the Lord is with you, blessed are you among women. Idinagdag niya yung Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. No? At itong Holy Mary, Mother of God, ito ay dahil na ideklara na sa Council of Ephesus, no, na si Maria ay ina ng Diyos. At ito yung nasa Biblia rin. Kasi nung dumalaw si Maria kay Elizabeth, anong sabi ni Elizabeth? How is it that the mother of my Lord? No? At Lord, Kyrios, at ito yung Diyos. How is it that the mother of my God, no? Pwede nating sabihin, come to me, no? At ito yung nasa Biblia. Kaya nga, dun sa pangalawang bahagi ng Abagi Noong Maria, sinasabi natin ito. At yung pray for us sinners, alam naman natin na, halimbawa sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, chapter 5, verse 8, sabi ron, lahat tayo, noon tayo yung mga makakasalanan pa, ay nais na tayong iligtas ni Kristo at minahal niya na tayo, no? At sabi sa James chapter 5 verse 16, confess your sins to each other and pray for one another. No, kaya nga nire-recognize natin, kinikilala natin yung ating kasalanan at humingi tayo ng pamamagitan kay Maria para tayo ay ipanalangin, no? At dito rin yung mga panahon na ito na idinagdag sa unang bahagi ng Abagi Noong Maria yung salitang Jesus, no? Kasi sa angelic salutation sa Biblia ay Hail Mary, full of grace, the Lord is with you, blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. Ayun lang ang nasa Biblia. Pero si Pope Urban, no, idinagdag niya yung salitang Jesus, no? Pope Urban IV noong 1261. Kaya nga sa unang bahagi ng Abagi Noong Maria, blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Ngayon, dumating yung 1569, gumawa ng isang dokumento ng simbahan si Pope Pius V. Ito yung Consueverunt Romani Pontifices na binigyan niya na ng diin para sa buong simbahan, Universal Church, ang pananalangin ng Santo Rosario. At dito niya rin ipinasok yung tatlong yung mysteries, no? Ito yung 15 mysteries, yung nakapaloob sa glorious, joyful at sa sorrowful, no? Ngayon itong Santo Papa na rin ito, dahil itinalagay niya sa buong simbahan yung rosaryo. Alam na natin yung kasaysayan nung 1571, yung mga Ottoman, ito yung mga Muslim, gusto na nilang sakupin ng Europa, at na dito na yung labanan sa Lepanto. At dito kilalang kilala ang pananalangin ng Santo Rosario, sapagkat si Pope Pius V noong October 7, 1571, kakaunti lang yung mga Kristiyanong mandirigma laban sa napakaraming mandirigma ng Ottoman Empire. Inanyayahan niya ang mga Kristiyano na manalangin ng Rosario, at totoo, nagwagi, no? Dahil sa pananalangin ng Rosario. At ito ngay October 7. Kaya ito yung itinalaga, no, na kapistahan, no? Ang tawag dito ni Pope Pius V ay the Feast of Our Lady of Victory, no? Ito yung kapistahan ng ating Birhen ng Pagtatagumpay. Pero ito ay pinalitan ni Pope Gregory XIII
no ng The Feast of the Holy Rosary, no. Kaya nga ito yung ipagdiriwang natin bukas, no. Ngayon noong 1587, idinagdag naman o inaprubahan ni Pope Sixtus V yung Litany of Loreto. Ito yung litanya na sinasabi natin, no, sa huli ng ating rosaryo, no. Pero throughout the years, may mga nadagdag dito. May dinagdag si John Paul II, si Pope Francis, si Benedict XV na mga ibang mga linya, no? At idinugtong na rin sa rosaryo yung Hail Holy Queen, no? At ito ay isang matagal ng panalangin sa simbahan, ngunit ito ay akmang-akma sa Santo Rosario, no? Ngayon noong 1917, pagkatapos na itong kinikilala na yung Santo Rosario, dito na nangyari yung apparition ng Birhen sa Fatima, na inanyayahan yung 3 batang pastol na manalangin ng rosaryo para ihinto yung digmaan, yung unang digmaan pandaigdig. At dito rin binigyan ng mandato ni Maria ang mga bata at tayong lahat, no, na isingit, no, o idagdag sa pananalangin ng Santo Rosario yung Fatima prayer. Ito yung oh my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, at alam na natin ito, no? Ngayon, yung mga sumunod na Santo Papa, 1974 si Pope Paul VI, nagkaroon siya ng Apostolic Letter Marialis Cultus na binibigyan din ng diin yung pagbibigay ng debosyon sa pananalangin ng Santo Rosario. Ngayon, noong 2002, si John Paul II, idinagdag niya itong Luminous Mysteries, no, yung Mystery of the Light, no, sa Santo Rosario sa kanyang apostolic letter Rosarium Virginis Mariae. At napakaganda nga, sinabi ko kanina, bakit ba nagdi-develop, bakit nadadagdagan? Kasi ang tao, hinalimbawa ko yung tao, habang tumatanda tayo, habang nagmamature tayo, nakikita natin yung mga halaga at yung mga kailangan, at hindi masamang idagdag, no? Kaya nga itong evolution, development ng Holy Rosary ay napakaganda. Ngayon, nandito na po tayo. Ang tanong, nasa Biblia ba ang Santo Rosario? Sinabi ko na kanina, yung Hail Mary nasa Biblia dahil ito sinabi ng Anghel Gabriel at sinabi ni Elizabeth. Yung Holy Mary, Mother of God, ito rin sinabi ni Elizabeth, how is it that the Mother of my Lord, Kyrios, at Jesus ay Diyos. Pray for us sinners, sinabi sa Ebanghelyo na tayo ay mga makasalanan na pinatawad ng Panginoon at kailangan nating ipanalangin ang isa't isa. Ngayon, dinagdag sa Rosaryo rin yung Apostles' Creed, no? Yung Apostles' Creed, sabi nila, paanong nasa Biblia yan? Ang totoo, lahat ng sinabi sa Apostles' Creed, sa sumasampalataya ako sa ating pananampalataya, ay nasa Biblia. Nandito nga yung listahan, hindi ko nababasahin sapagkat sobrang dami, no? Okay, halimbawa lang yung The Communion of Saints. I believe the Communion of Saints, yung Matthew chapter 28 verse 19 to 20, 2 Corinthians 11 verse 13, 1 Corinthians 15 verse 33. Okay, ngayon, nasa Biblia ang Santo Rosario, lahat ng panalangin dito ay nasa Biblia, no? Hindi natin pwedeng pasubalian. Yung Glory Be, ito yung Trinitarian Doxology, nasa Biblia rin ito sapagkat yung Ama, Anak at Espiritu Santo ay ilang ulit na binabanggit sa Biblia ng sama-sama. Okay, ngayon, bago tayo magpatuloy mga minamahal na kapatid, bago din natin tanungin si Sister Rose mamaya kasi meron pang huli akong sasabihin, yung sinasabing paano sabi wag daw panalangin ng paulit-ulit. Ito yung sasagutin natin mamaya. Pero kailangan natin ngayong anyayahan kayo magbahagi, marami ng sharing dito. Pero tatapusin ko lang tong isang maliit na lang kaunti mamaya. At pagsasalitain natin si Sister Rose sa kanyang karanasan sa Rosario at babasahin namin ng inyong mga sharing. No? Magpadala po kayo ng inyong pagbabagi sa text line 0918-837-4827 at sa comment section ng ating Facebook Live. Break time na! Kumain ng tama, mag-exercise at mag-Ampalaya Plus. Clinically tested, ang Ampalaya Plus ay tumutulong sa pag-control ng blood sugar. Ang Ampalaya Plus ay may inam sa mga diabetiko at pre-diabetics. Kaya mag-Ampalaya Plus araw-araw. Mahalagang paalala, ang Ampalaya Plus ay hindi gamot at di maaaring gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Alagaan ng kidneys, uminom ng 8 basong tubig. Renalin, 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 araw-araw. Mahalagang paalala, ang Renalin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Thy word is
Ang Biblia ngayon. Makinig. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. O ngayon, sister, eto na lang yung huli kong sasabihin, mga kapanalig, kasi ito yung laging tinatanong sa atin. Nanggaling ito sa Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 6, verse 7. Sabi roon, when you pray, do not babble like the pagans. Ang naging problema, tinranslate ito sa Tagalog, at ang translation ay huwag kayong manalangin ng paulit-ulit, no? Pero gusto ko lang linawin, yung salitang Griego na ginamit dito ay batalogeisete, no? Batalogeisete. At ang ibig sabihin nito ay gumamit ng maraming salita na wala namang kahulugan, no? Using many meaningless words. At ito yung ibig sabihin ng babble. Ibig sabihin, nagsasalita ka ng mga salita na wala namang kahulugan sa'yo, hindi mo naiintindihan kung bakit mo sinasabi at hindi rin naintindihan ng iba. At itong salitang ito'y nakakonekta doon sa Torre ni Babel. Kung maalahan ninyo, Genesis chapter 11, nagkagulo sila, hindi nagkaunawaan yung kanilang pag-uusap to babble, no? Ngayon, sabi ko nga, ang translation na paulit-ulit ay hindi niya nakakapture yung totoong meaning nito. Ang ibig sabihin nito ay hindi mo naiintindihan yung sinasabi. Pero para sa ating mga Katoliko, kapag dinadasal natin yung Santo Rosario, naiintindihan naman talaga natin yung sinasabi. Yung mabuting balitang dala ng anghel na ipapanganak ang ating Panginoong Jesucristo, lahat ng ito ay dahil mahal tayo ng Panginoon. Pag-ibig ito ng Diyos sa atin. Kaya nga, sa tuwing dinadasal natin, kahit paulit-ulit, napakaganda sapagkat pwede namang ulitin ang mga sinasabi, no? Sabi nga ni Mother Teresa, sabi niya, kapag ka ba sinabi nung isang tao na mahal kita, isang beses tapos na ba yun? Sabi niya, hindi ba magandang araw-araw sabihin ng asawa sa kanyang asawang mahal kita? Habang inuulit yung salita at may kahulugan, mas lumalalim yung kahulugan at mas nanggagaling sa puso. Kaya wag po tayong matakot na ulit-ulitin yung panalangin ng mga salita ng Diyos sa loob ng Santo Rosario habang pinagninilayan ang buhay ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng Birheng Maria, sapagkat habang inuulit natin araw-araw, lumalalim yung pagkaunawa natin sa napakalalim na pag-ibig ng Diyos at yung pagmamahal sa atin ng ating Ina. Sister, bago natin basahin yung mga sharing, medyo marami rito, ano ba yung gusto mong sabihin sa ating paksa ngayong gabi tungkol sa Santo Rosario? Father, ang pangalan ko pong tunay, ang baptismal name ko ay Maria Rosario. Ipinangalan po ako sa mahal na Birhen ng Santo Rosario. Birthday mo ba, sister, bukas? Feast day lang po. Last month po yung birthday ko. Pero lumaki po ako na bilang pamilya, nagdadasal kami ng Rosario gabi-gabi. At sa akin po ang tinatanong natin anong biyaya ang natanggap na natin sa pagdarasal ng Rosario. Sa akin po ang biyaya talaga ay ang aking bokasyon, ang pananampalataya. At galing po kasi ako sa isang mahirap na pamilya sa Tondo. Dahil sa aming pananalangin sa mahal na Birhen, na itaguyod kami ng aming mga magulang na makapag-aral kaming magkakapatid at naging maayos naman ang aming buhay. Tapos ako personally bilang isang madre na yung pagdarasal ng Rosario, bahagi na po talaga ng buhay. At bago po matulog, kailangan hawak ko talaga yung Santo Rosario dahil hindi ako makakatulog kapag hindi ko siya hawak. Ang nakita ko pong ang dami po talagang biyaya kapag may mga pagsubok, pag naguguluhan, mayroong kailangan tapusin na trabaho o mayroong mga challenges. Ang mahal na Birheng Maria ng Santo Rosario talaga ang aking takbuhan. Kaya masasabi ko po na lahat po ng biyayang natanggap ko ay galing sa mahal na Birhen ng Santo Rosario. Napakaganda ng pagbabahagi ni Sister Rose. Talagang pagdiriwang natin yung kapistahan din ni Sister Rose bukas. Sister, babasahin ko muna yung mga sharing dito at pakibasa na rin mamaya yung mga sharing o pagbati sa Facebook. Sabi rito ng ating kapanalig na si Al,
Sabi niya ay paalala raw sa mga nagsisimba, sa mga Katoliko na pag magsisimba po tayo, ayusin po natin yung ating mga pananamit, no? Dahil tumatanggap tayo ng communion at ito ay paalala din ng Vatican Council to, no? Sabi niya mahalaga po ang manalangin ng rosaryo. It is important that Catholic who pray the rosary should meditate on the rosary, otherwise it is not from the heart. Okay, sabi niya ng ating kapanalig na si Al. No, sabi niya naman, eto namang ating kapanalig na si Gladys from Austria. Sabi niya, ang pagrorosaryo ko po ay mahalaga kasi po ay sa pamamagitan ng pagrorosary, tayo po ay napapalapit sa ating Diyos, no? Sabi naman po rito ng ating kapanalig na si Il Rojas ng Rizal, Father, Sister, ng panahon po ng pandemic, dumaan po kami sa maraming pagsubok sa pamamagitan ng pagdarasal ng rosaryo, nakatawid po kami sa mga pagsubok. Salamat kapanalig, napakagandang sharing. No, ang atin namang kapanalig na si Romel Dison, nasabi niya, ngayong buwan ng rosaryo pagnilayang mabuti, isabuhay at dasalin ng banayad at mahinahon sa pagdarasal. Ang dapat na isasabuhay sa katauhan, hindi magaspang ang ugali, kasi birheng kalinis-linisan ang binabanggit. Salamat kapanalig Romel. Meron naman po tayong kapanalig na sa Sister G ng Our Lady of Lourdes Parish sa Colo, Dinalupihan, Bataan. Ang pagdarasal po ng rosaryo ay nagdudulot po sa akin na maging matyaga at mapagnilayan ang buhay ni Jesus kasama ang Birheng Maria. Kahit nasa biyahe, nagdarasal din po ako ng rosaryo na naglalayo sa akin sa kapahamakan. Ito po maganda, ito yung nawawala na ngayon, mga nagdadasal ng rosaryo sa mga jeep, sa bus, no? Huwag niyo pong ikahiya, ilabas niyo yung rosaryo ninyo at magdasal po kayo, no? Makakatulong po sa inyo, pati sa mga tao, no, na kasama ninyo sa biyahe, no? Sabi naman po ni Mrs. Elizabeth Marsan, pray for his family. Sabi niya, the Holy Rosary and all other devotions keeps me going even with my imperfection. Sabi niya, okay? Sabi naman ng ating kapanalig, si 0167, ang biyayang natatanggap ko sa pagdarasal ng Santo Rosario ay ang pag-iingat sa akin ng Birheng Maria na ilalayo ako sa mga kapahamakan. Maging ang pagtaas ng mga panalangin para sa kapwa ay nagkakaroon ng kasagutan. Way back sa EDSA Revolution, ako ay maliit pa, sabi niya. Saksi ako, napanood ko sa telebisyon sa pagdarasal ng Santo Rosario ng mga madre at hindi natuloy ang gera, sabi niya, sister. Ay, ito naman si kapanalig na Rafael ng Nabota, sabi niya, ang mga biyayang aking natanggap sa pagdarasal ng Santo Rosario ay ang kapanatagan ng kalooban sa patuloy na pagninilay, no, ng mga misteryo, no, ng rosaryo, okay? At ang huling-huli rito, sister, ay ang ating kapanalig, no, na si Al, sabi niya, good day, Father and Sister, let us pray. Ito na yung sinabi niya kanina, no, na sa simbahan daw mag-ayos ng damit at wag daw masyadong papalakpak. Ito yung sabi niya, no? Okay? O sige. Sister, baka meron diyan sa Facebook Live sa comment section na mga nag-comment at nag-share. Nag-share po si Roland Andrew Cruz. Sa pagrorosaryo po, nakakahanap ako ng kapahingahan at paggabay sa pang-araw-araw na gawain. May mga pagsubok man po. Mas naintindihan ko din po ang mga pagsubok na ito. Ayan. Para naman kay Barbara Pagia, bilang ina, kay Inang Maria ako dumudulog para tulungan akong magkaroon ng tibay ng loob at tamang pagpapasya na naaayon sa kalooban ng Diyos tuwing nakaharap sa mga problema sa aking 4 na anak. Sobrang laking tulong ng rosaryo talaga. Si Marivic Santos Albano naman, kapag ako ay nasa krisis, ang pagdarasal ng rosaryo ay palaging nagbibigay sa akin ng kapanatagan ng isip at kalooban, sapagkat alam ko na ang Inang Maria ay sinasamahan ako sa aking panalangin. Si Joel Florentino, sabi niya, rosaryo ay nakasaklolo sa victory of Lepanto against the Ottoman Islam-Muslim in the Dark Ages. Yun. So yun din po yung sinabi ni Father Adonis kanina, no? Napakahaba at napakaganda ng kanyang pagpapaliwanag. At marami pa po mga bumabate, si Annalisa Tolentino, Maria Socorro de la Rama, si Lay Castolo, Ami Tolentino, magandang gabi, Lilia Mercene, Nina Maningas, si Andrea Cruz, Larry Pinili, Chug Muto,
Tesay Espina, Candida Cruz, Medi de la Rosa, Eden Raico, Lita David. Sino pa? Si Joel Florentino from Bohol, Albuquerque. Greetings from sa inyo. Si Elizabeth Purboda Rivera, Presi Oha. Ayan. Baby Rose Macalino, praying the rosary, it brings me closer to Jesus through Mother Mary. Ayan po ang mga bumati sa atin ngayong gabing ito. Sister, may pahabol pa rito. Sabi niya, sige. Kapanalig, 5125, mahirap po kasi pagtanggol sa ibang sekta. Sabi po nila, sabihin na lang natin sa dasal na rosaryo, ulitin na lang natin. Kasi paulit-ulit lang naman daw po. Okay, ito nga yung binibigyan natin ng diin. Nung kinasal yung mga kinasal, ito yung ebanghelyo ngayon, hindi naman doon mo lang sasabihin na mahal kita. Para mapatibay yung kasal, ulit-ulitin mo araw-araw. Kaya ganun din yung rosaryo, no? Ulit-ulitin natin araw-araw yung paggunita sa pagpapahayag ng mabuting balita ng anghel at yung pagkakatawang tao ng ating Panginoon. Huwag tayong mahiya. Habang inuulit yung mga bagay na may kahulugan at mga mahal natin, na mga salita at bagay na papalalim natin, no? Huwag po kayong mahiya, no, na ulit-ulitin at pakita yung rosaryo, no? O sister, siguro magpasalamat na tayo bago tayo magpaalam sa ating mga kapanalig at ngayon po ay sama-sama tayong magdasal buong buwan ng Santo Rosario. Okay, maraming salamat Father Adonis sa pagtalakay sa ating paksa tungkol sa Santo Rosario, sa kasaysayan at sa banal na kasulatan. Siguradong maraming natutunan ating mga kapanalig at lahat ng nakasama natin ngayong gabi tungkol sa ating napakagandang debosyon na ito. Maraming salamat sa ating mga masugid na followers at mga kapanalig na nakasama natin ngayon. Salamat po sa lahat ng nagpadala ng kanilang comments, kahilingan at pagbati at nakiisa sa atin ngayong gabi. Inaasahan ko pong makasama kayo muli sa susunod na linggo dito sa ating programang Ang Biblia Ngayon. Sa ngalan po ng mga co-pilot natin sa studio ng Veritas 846, kay Romer Bendo na ating PA at kay Edgardo Bernardo sa technical side, ako po ang inyong lingkod, si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul na nagpapasalamat sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon sa lahat ng kanyang biyaya at manalangin tayo sa ating mahal na ina. Sumainyo ang Panginoon. Pagpalain kayong lahat ng ating makapangyarihang Diyos, gayon din ang inyong pinakamamahal sa buhay, Ama at Anak at Espiritu Santo. Sumainyo ang Amen. katotohanan. I'm Archbishop Charles Brown, the Apostolic Nuncio here in the Philippines, here in Radio Veritas 846. I just want to invite you to continue to listen and spread the word about this wonderful radio station, Radio Veritas 846, which is serving Catholics throughout